sumampa na sa higit 200 katao ang nasawi sa ilang bansa sa Middle East dahil pa rin sa pagpapakawala ng airstrikes ng Israel, Amerika at Iran. Magbabalita si James Galange. Umakyat na sa 216 ang bilang ng mga nasawi sa 8 apektadong bansa sa Middle East, bunsod ng mga ikinasang airstrikes ng Amerika at Israel sa Iran. Kung saan 9 na ang nasawi sa Israel matapos bawian ng Iran ng 2 araw na magkasunod na pambobomba sa kanila, habang 2 naman sa Iraq, 1 sa Kuwait at 3 naman sa United Arab Emirates. Bumalo naman sa mahigit 200 ang casualty sa Iran matapos madami ang isang girl elementary school sa bahagi ng Hormozgan province, kung saan nasa 165 na ang bilang ng mga estudyanteng nasawi. Nasa 1,000 naman ang bilang ng mga sugatan, wala pa rin sa mga nabanggit na bansa kabilang ng Bahrain, Qatar at Oman. Samantala, iniulat naman kahapon ng mga Iranian state media na kasamang nasawi sa mga pag-atake ang kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei, kung saan naging hati ang sentimiento ng mga tao. May mga nagdadalamhati at nag-alay ng panalangin, habang may mga Iranian naman na ituturing itong pagkapanalo sa kanila na anlay daan na makalaya mula sa theocratic form of government na binuo ng leader higit ilang dekada nang nakaraan. Ang 86-year-old supreme leader ang siya namang nagsulong ng tinatawag nitong civilian nuclear power na para kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ay sumunong existential threat sa Israel at sa mga bansa sa Middle East. Ngunit nauna na itong itinanggi ni Khamenei simula pa noong 2003 kasunod ng isang fatwa o Islamic legal ruling na nagbabawas sa pag-develop ng mga nuclear weapon. Isang hakbang na ayon sa ilang eksperto ay sinusubukan lamang umano palakasin ng rehimen ang kanilang posisyon para sa oras na muling maupo sa negosasyon. Ngunit kaugnay nito, tila hindi rin nagustuhan ni US President Donald Trump ang nasabing pagbuo ng nuclear weapon ng Iran at iniutos na wasakin ang mga missile na kanilang binuo. Sa isang 8-minute video ni Trump sa kanyang social media platform na Truth Social, sinabi nitong pupulbusin niya umano ang lahat ng nuclear weapon ng Iran na anyay isang malaking banta sa global security. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Kahapon, nagpahayag na rin ng pagbabanta si Trump laban sa Iran na asahan umunong mas malaking military movement sakali mag-retaliate ito kasunod na rin ang pagiganting isinagawa ng Iran kontra naman sa Israel. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod ng pagkasawi ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei, sumali na rin sa conflict ang Lebanese militant group na Hezbollah at nagpakawala ng missile sa drone sa isang military base sa Israel. Ito ang kauna-unahang isinagawang missile attack ng grupo mula pa noong 2024 matapos masawi sa isinagawang airstrike noon ng Israel si Ibrahim Akil, isa sa mga senior commander unit ng Hezbollah. Kasalukuyang inaalam pa ang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa nangyaring pag-atake.